Na-share ko na kay what? Paano pa-share? Saan? Sa Flip. Kasi bagong link na naman to. Okay. Sige. Sige. Expire. Paano siya na-share to, bossing? Paano katulad sa Zoom? Ano lang, yung link lang. Yung sa... Okay na, ito na. Live na tayo. Na-share ko na kay what? Paano pa-share? Saan? Sa group. Sa Flip. Kasi bagong link na naman to. Okay. Sige. Ayan, we are now live. Lumilindol. Yeah, lumilindol pa rin. Sige, alright, good afternoon. Dito din. Sorry, medyo na late tayo. But we are here. We are now live. May mga technical difficulties. We had some technical difficulties, but we are now here. So, hello. Lumilindol nga, di ba? A lot of people have mentioned. Ayan si Jing lumilindol daw. So, if you've experienced the earthquake, let us know kung saan din. Wala naman dito sa Cebu, Kami wala. Meron din po dito sa Taiwan. Meron din. Sabay Taiwan? Wala sa amin. Kami wala. Sa Pasay? Pero mahina lang. Sa Pasig lang. And sa Cavite yata, kay Isay. Ooh. Parang si Jane din. So, sorry guys, medyo na late tayo. We had some technical difficulties, but we're here. We are now live for today's Flip Chat and Chill session. Ayan. Today we're going to be talking about the truths about online freelancing. And we're talking about mga myths then. The truths and myths. Yeah. The truths and myths of online freelancing. And today we have wala si Phoenix today. Let's all spend a moment of silence. Nag-text pa siya actually. Sabi niya, hindi ko kaya. Nasa labas pa ako. Nagbabakasyon pa si Phoenix. Extended vacation pa si Phoenix. But I'm here today. My name is Jason Dulay. And I'm your co-host, Ana Soriano. And we have mga guests with us. We have Akimi. Wave lang kayo. Akimi. Hello, everyone. Joanna Marie. Hello. And Carrie. Hello, good afternoon, everyone. Ayun, sa Las Piñas, malakas din yung lindol. So, parang sa south area, sabi ni Juan Rafael sa Las Piñas din. So today we're talking about the truths and myths of online freelancing. I hope everybody's safe. Hopefully everyone's safe and wala namang problema. But wala namang, hindi naman nagba-brown out, di ba? Parang may, everything else seems fine. So hope everyone's safe. And now we're trying out this new software. So if you notice, iba yung look ngayon. And here's our show introduction. Introduction pa tayo. 1, 2, 3, go. Ayan. So, ayun yung introduction natin. Smooth naman. Ba't nasa labas kayo, Joanna? Sa Taiwan pa ba si Joanna? Wala na. Nagsusunog po. Nasa Taiwan po. Nagsusunog po sila yung tradition ng Chinese po. Ayun, yung mga reports from QC, Las Piñas, may yung lindol. Hello. While we're greeting everyone, we'll go through the comments here. Or while we're greeting everyone, I want you to share with us, ano yung mga beliefs niyo about freelancing? Ano yung mga myths? Yung mga truths or yung mga myths about freelancing? Or mga common questions that you might have about freelancing? Put them in the comments so that we can also address them today. Hello, Leora. Hello, Jing. Jing. Hello, Jing. Hello, Marlon from Tagum City. Saan ba yung Tagum?
Saan nga ba? Parang Davao. Oo nga. Mga ganun yata. Si Juan ni Las Piñas ng Lindol. Si Eric. Aranara. Si Erica Bossing. Erica de Guzman. Lumindol din daw sa Mus. Si Marlon. Next month, sir, promise mag-enroll na ako. Oy, may promise na. Promise, ha? Si Glenn. Aabangan kita. Jimenez. Hello. Si Simorth Gwen. Hello. Nakalindol a while ago here in QC. Liza Ibaran, Antipolo. Oh, Antipolo, Ana. Antipolo Uy, ka. bakit wala ka naramdaman? Pinagpalang taytay, wala. Eric. Pwede mo lang na-feel. Oo nga, baka rin. Dahil Bagong kinakabahan ako. kasi. Kinakabahan ako sa galit ng isa dyan. Naginip And po si siya. Anne, Sampalok. Uy, si Sampalok. Si Eliza Montajes. Nakahilo. Pasya, everybody stay safe. Dia pala. Parang ang hirap Simorth. Dia pala yung nakasunod. Excited sa Christmas party. Ayan. Excited na kagad. Magaling Glenn, ang aga pa. Kasi may Christmas party kami sa students. Sa VA Bootcamp students and members. December pa yun. December pa, Sino? pero pinaplano ko na. Sino darating, te? So, si Carla, wala namang lindol sa Malaysia siguro. Si Nat, hello. Ayan, si Rosel daw. Malakas din daw talaga sa Pasig. Oo. Pero it seems everyone's okay naman. And guys, don't forget, you can certainly share this flip chat and chill session. Hit the share button. Share it with your family and friends who would like to know more about freelancing, especially those who have mga questions, who have certain beliefs towards freelancing na hindi naman totoo, di ba? So, I guess we can go around the room. Let's go around the room. Room talaga. Yung video call room. Ito. Akala ko anong room? Saan Akala ko saan tayo? Akala ko saan room tayo? Parang lang. Parang tayo sa isang room, di ba? Usap-usap lang, ganun. Let's go around. Recitation. Recitation lang. Diba? and let's share yung mga myths na parang that we've heard from others we've told about freelancing, we've shared about freelancing. So Akimi, parang ano yung mga common myths that you have heard? Well, pinakauna is yung kala nila pag freelancer ka is more on networking, ganyan. And ayun, sa mga nag-question, sa mga nag-ask sa akin, mga kaibigan ko, una kong pino-point out sa kanila that freelancing is not networking, ibang-iba. Kasi freelancing is parang nasa office ka lang din, but you're just working from home. Parang ganun. Yung sinasabi ko lagi na kasi ibang-iba ang mundo natin sa pag-networking. Hindi tayo networker, wala tayong offer, wala tayong product na ina-offer. Parang ganyan. Yun yung pinakauna at laging tinatanong sa akin ng mga friends ko. Parang networking na. And who else here has the same experience? Parang ano yung networking? Kayo? Anna, Joanna, Carrie. Yung merong magbabayaran ka na membership. Merong mga products, ganyan. Yes. Parang may bebenta-benta ka. Sisigaw ka ng power. Ganon. Tapos may downline. May May i-recruit downline, ka. may re-recruit ka para mag-join. May left din. and right. Yes. Oo, yung Ganun. So, ibang-ibang yung networking sa freelancing kasi pag networking, hindi ka kikita hanggat wala kang invite eh. So, yun yung alam ko sa networking. Kasi parang yung hindi naman sa parang pinapayaman sa networking is yung leader. Yung pinaka-upline. Yes. Alam no? Parang mapapagod ka muna ng husto. Mapipis muna yung bunganga mo sa kaka-invite bago ka kumita. Siyain mo sila magkape-kape. Yes, which is hindi yun, ibang-iba yun sa ginagawa natin. Just like Yung iba naman kapag halimbawa parang present mo sa kanila yung ganitong freelancing, ang paniniwala nila na syempre maglalabas sila ng pera na mag-e-enroll, sabihin, totoo ba yan? Yung mga ganun, parang ang dami pa nilang doubt. Syempre kahit sino naman, no? Pero sasabihin mo naman na hindi naman product yung ibibigay mo kasi knowledge.
Pero hindi ka naman kikita actually, ini-encourage mo lang din sila para matry din nila kung paano yung ginagawa natin. Ayan. Well, just like JP Regun said, we offer services, not products. Diba? As freelancers, we offer services. And like yung sabi ni Kimi, we don't need to recruit. Parang yung networking is all about recruiting. Ito si Anna, networking to dati. Lahat na. Mga umpisa pa mga forever living. Mga forever living. Pero maganda rin naman yung ibang networking. Nothing wrong with that. Kumita si Ma'am Kiri din. Yes. It's the way, I guess it's the way na we earn very different from Magkaiba ang freelancing sa networking. Oo. Minsan pa nga po may nagka-captcha ka dyan. Ganun po yung question sa Type ba yan? Oo. Nagta-type to data entry, di captcha yan. Ganun po. Nakakatamad na minsan mag-explain eh. Ang ano po, ang babaw ng tingin nila sa data entry, captcha lang talaga. Pero well, we can also dive into that yung captcha din. Pero going back sa networking, no. Parang 'di ba when we talk about mga opportunities, ganun that we can alternative opportunities. Well, kasi normally nasa corporate, call center, yung office jobs, ganun. That's the normal kind of setup. Pero if we talk about alternative mga earnings, normally, alam ng mga tao, is networking talaga. Yes. Yung other ways is networking. And then we're talking about freelancing. Like freelancing is getting more popular, pero networking is still what people know, diba? Yes. And if we talk about the main difference, yung sabi niya Kimi, diba? Yung main difference is we offer services as freelancers. Networking is parang you have to sell products or kailangan ka mag-recruit para makapera ka. Yes. So like sa networking, di ba? Parang ano yung, if we just look at them both as opportunities, yung networking and yung freelancing. We're not saying na networking is bad. Hindi ito yung mga open-minded ka ba? We're not saying that it's bad. But it requires, ano yung mga skills? Well, si Anna networking to galing. So parang ano yung mga skills na kailangan sa isang networking professional na para mag-succeed? Dapat maboka ka at saka dapat may pera ka talaga pang invest pagka magne-networking ka. Kasi yun talaga yung number 1 na kailangan. Kailangan mong bumili ng product nila and mag-join as member. And then later on, ikaw naman yung magre-recruit. Nakasara lang talaga yun. Kukuha ng downline mo. Para magtuloy-tuloy yung yung tawag doon. Meron kasi silang parang ang tawag doon? Yung parang Pyramid yun. pyramid, yeah. So yun, dapat nagre-recruit ka talaga, yun ang pinaka-importante sa lahat. And kung gusto mo parang maging doon, parang leader, parang yung nagsasalita ka, ang tawag doon. Parang kailangan mabuka ka nga talaga. At magaling ka sa pagbebenta, pagsa-sales, ganyan. Para makakuha ka ng downline. So yun, mag-invite ka ng maraming member. Upload ka ng maraming pera, di ba po? May nakaganon na pera yung hawak-hawak na. Kaya upload. O kaya nakatayo ka sa sasakyan, kahit di mo naman sasakyan. Oo, yung pera. At saka may bahay. Opo. Kahit pinatayo ka lang naman talaga doon. Pinahira mo sa yung sasakyan. And parang di ba? And for you to sell the product, Mamayang gabi daw. Yung friends mo din. May friends ka rin na mayaman. Pero sa freelancing naman, iba naman yung skills, diba? Iba naman yung skills na kailangan. Parang tinanong ni Darwin Dalit, ano naman ang freelancing? Sige, so I guess we can move on to Carrie. So Carrie, like for you, if sa networking kailangan ng sales, kailangan marami kang pera, kailangan na magaling kang magsalita, ganun, or you need to be able to speak, yung public speaking, ganun. Sa freelancing naman, what is it that you need pala? Alright. Kasi for me, nung una talaga, I thought yung freelancing, yung offline lang. Yung usual na freelancing. And then, when I entered the VA bootcamp, doon ko nalaman yung
offline pala na freelancing, pwedeng dalhin online. So, first of all, since online, kailangan mo ng computer and kailangan mo ng internet, stable internet connection. So, those are the very basic na equipment na kailangan meron ka. And then, kailangan din naman ng skill, pero susunod na yon after your willingness to learn. So, yung basic lang is yun, internet and computer. It's either desktop or laptop. You can even borrow, just like what Akimi did, diba? Yes. And then, yun lang naman yung basic. Tapos susunod na lang yung skills. Yung skills na i-offer sa mga clients. Sa mga clients, yes. Na pwede namang matutunan din. Oo. So parang, kasi for you to succeed in sa networking, di ba, you need to be, good in sales skills, di ba? Good sa mga, Yes. speaking with other people, ganun. Pero sa freelancing, hindi naman kailangan yung ganun, yung parang magaling, hindi naman mambobola or anong tamang term doon? Magaling mag-persuade. Ano ba? Mag-convince. Convince. Yeah. Magaling mag-convince. So, ano nga po sa atin sa pag-freelancing nga po, di ba, hindi na nga po nakukuha sa pag-convince ng salita lang, talagang portfolio talaga ang labanan pagka May nagko-convince ka ng client, di ba? Minsan kahit ang dami mo nang sinabi na ganito ko, ganyan, pag tinanong ka pa rin kung asan yung proof, asan yung website na ginawa mo, patingin, mga ganon po, di ba? Sa FB ads lalo na, pag tinanong ka na, sinabi mo na marunong ka, o sige, saan yung kahit na i-convince mo sa salita, kung hindi mo pa rin sila talaga mapakitaan ng result, wala talaga. Kasi kung networking, may result na agad sila may ina-upload na sila agad na ganito mangyayari sa'yo. Pag sa freelancing, talagang kailangan, portfolio mo talagang matindi. Kasi doon ka lang lalaban sa iba. Oo. So skills, parang skills focused, kung anong mapakita mo talaga skills mo. No? Compared to network. And different people, kasi may ibang tao naman who are meant to be sa networking, di ba? Parang the kind of person they are, the kind of skills they have, pang networking talaga. Pero sa iba naman, freelancing, Lizelle, network lead, Uy, akin na isa. Or si Dia, when you say work May from kausap kasi ako. Sorry. When you say work from home, freelancing, right? So, well, not necessary, Depende rin. Oo. Parang yung nagiging connotation pag nasa bahay ka, parang networking ka agad yung naiisip nila. So, yun yung myth. Hindi siya totoo na lahat ng nasa bahay, networking ang automatic na ibig sabihin. Yung sinabi sa comment naman na work from home is freelancing, actually, hindi rin. Hindi rin, Kasi oo. pwedeng virtual ka lang na nag-work, diba? Like yung bagong batas na Deal nila. So, yung iba, they're still connected sa office, kaya lang may option sila to work from home. So, hindi rin siya freelancing. Diba? So, kung di ba, working from home, let's say I work for a local company sa Globe, pero I can also work from home pa rin, di ba? And that's not freelancing. It's like what Carrie said. You have the option to telecommute. Telecommute yung tamang term doon, na to work from home. Pero, when we say freelancing, so what is it? What is freelancing then, if that's not freelancing? Yun po bang, yung po bang gumagawa po sa yung mga video sa YouTube po? Pagpe-freelancing din po ba yun? Hindi. Oo. Freelance din po yun, no? Yung mga gumagawa. Kasi sa time din po nila Oo. Freelancing pa rin. Pero video editing na skills, di ba, na freelancing. Yeah, pwede rin hired siya sa isang company, nasa corporate siya ganun. Pero meron din talaga na ganun na freelancing. Meron din freelancing na ganun. Pero mostly, like what Carrie said, di ba, like, you can telecommute, iba yun sa freelancing. Freelancing is when parang you offer your services to different companies din. And most of the time sa online freelancing natin is mga foreign companies. Foreign companies and clients. Foreign companies and clients. May local din, pero most of the time sa atin is foreign. Sa ibang
Lugar. Ang galing Ang galing talaga ni Carrie. Galing talaga niya ni Carrie. Bet. Asa ka, Bet? See, so guys, and those who are watching, share din ano yung mga myths na encounter nyo when it comes to freelancing, so we can also discuss them in today's session. Yung sabi ni Anna, go ahead. Sabi ni Lizelle, sa networking need makakuha din ng magaling na mentor. Parang ayun yung pagkakapareho nila sa freelancing, kasi parang kailangan mo din ng magaling na mentor pag gusto mo mag-freelancing, 'di ba? So parang yun ang nakita niyang kapareho ng pag na networking. Oo. Ay, isang difference daw, sabi ni Tia. Ito, when you are networking, you have to go out on field, meet with people personally, and attend meetings. Yes. So, freelancing para sa mga tamad, ganun ba yun? Kasi Bye-bye lang. Oo nga. Hoy, ginagawa na rin natin yan ngayon. Nagne-network na rin tayo, di ba? Yung mga meetups natin. Oo. So, we also go out para mag-socialize. So, ginagawa na rin namin yan, freelancers. Pero pang Oo nga po, nagle-level up na rin yung ngayon pag-freelance kasi hindi na talaga siya sa bahay lang eh. Kasi nakikita-kita na po kayo kaya na-i-inspire din yung iba lalo. May ibang level na. para may may friends naman, di ba, sa Kaya, May social life naman. May social life. Parating nasa bahay lang. Masuot din natin yung mga damit natin, di ba? Pag ganito po kasi na nagpi-freelance, iba-iba yung klase ng friends mo. Meron kang naging friends sa pag-freelance, meron kang best friend na sa buhay mo lang talaga, or nakilala mo sa meetup. Merong iba-iba ng level ng friendship pagka nasa freelancing ka. Na-meet mo sa course, na-meet mo kasi nagtanong ng assignment, ganun po. Ang dami mong magiging friends. Yes. Totoo. Kasi iba naman talaga when you have, kung parang iba yung, how do you say it? You have a different, Kasi ipapaliwanag ko. mga likes or something. If you're talking to someone who's not freelancing kasi parang mahirap mag-share na, yung client ko. Kanila maintindihan. Oo, hindi ka niya maintindihan. Wala lang. Anong client? Ano yun? Parang hindi ka niya mag-get. Oo. So, Oo nga po. Isa po yung sample dito po, yung may friend po akong Chinese na ini-encourage ko po siyang sa Upwork kasi Chinese, tas magaling po siyang mag-English. Mahilig siyang sa pictures, mga gano'n, video editing. Pero kahit i-encourage ko siya, hindi niya pa rin mag-get. Kaya inayaan ko na lang po. Oo. Sayang pa. We can't force them. Napapagod ako Kasi po yung mga napupunta sa akin na work, dahil po nasa Taiwan ako, lagi po ako nai-invite sa work na kailangan magaling mag-Chinese kasi makikipag-transact ka sa mga supplier ng Taiwan. Ayaw niya. Hindi naman ako magaling Basic lang yung alam ko. Kasi nga sa English ako nag-aaral. Kaya nag-aaral ng Mandarin. Ayaw po nila. Hindi po talaga lahat porket nasa kanila yung skills, ayaw din nila matuto. Oo. Tama din. Kasi po, parang imposible po talaga kasi, di ba? Pag sa kanila po, yung parang imposible naman kasing kumita. Pag hindi talaga nila pag wala talaga silang knowledge, hindi nila na-support. Oo. And that's something when we're sharing with other people din, di ba? Hindi natin pwede pilitin na magiging freelancer. Oo. Yes. Kasi ni JP, networking and network marketing and freelancing are different animals. So they're totally different talaga. Very, very different. If it were me, parang ayaw ko mag-networking. Ayaw ko yung structure na networking. Freelancing talaga yung parang na-okay ako sa freelancing. Sige, ito namang CAPTCHA and data entry. Parang a lot of, parang it's also been getting more popular now, diba? Yung working from home. Pero nagka-CAPTCHA. Yeah. So, ano yan, Joanna? You encounter that. So, can you explain to our audience kung ano yung CAPTCHA? Bago ako hindi ko siya ginawa. Bale, naghahanap lang ako ng mga online na kasi nga, di ba, ganun po ako dati. Pag may mga pinasok ko po yung isang online marketing din siya. Tapos, pero po maganda rin po yun kasi doon ako, dami ko rin pong natutunan sa kanila. Kaya lang po, nung inaaral ko na po siya, bigla pong in the end, ang ending pala nun, kikita ka lang, inaral mo siya para makapag-recruit ka ng iba, so kikita ka pag nag-enroll din sila. So yung inaaral mo, aaralin nila, doon ka kikita ng parang 1,000 sa isang tao. Kaya sabi ko, bago po ako napunta sa bootcamp, yun po yun, sabi ko, ayoko.
Kasi kikita ako sa kita ng yung ng ibang tao. Ako nga po na inaaral ko nga po yun, nahirapan ako kasi medyo tricky yung hindi ko naman gawain na mag-encourage sa iba ng tungkol sa ganon. So napunta po ako sa CAPTCHA. Pina-register po nila ako doon na 110. Ayun, tapos po nung ako na yung gumagawa, sabi ko, ay nakakatamad siya. Kasi po ulit-ulitin mo lang, parang Tapos magkano lang siya, parang 0.3? Parang $0.3 ba yun? Na 50 or 100 na yung mapindot mo. Basta ganun po siya, hindi ko po siya masyadong inano. Kasi sabi ko, ang bagal ng kitaan doon. Kaya yun, napunta ako sa bootcamp. Parang si LJ, hindi ba nag-start din dyan sa CAPTCHA? Parang na-remember ko. Natandaan ko na ulit. O yung Saka CAPTCHA yung isang networking po, 3.5 po yung in-enroll ko doon. Kasi hindi naman po nila sinabi agad na, hindi naman po nila ako in-inform na sa 3.5 na pag-enroll ko, akala ko po, may business sila na i-offer na aaralin mo siya, tapos may matututunan ka na i-apply mo. Pero yun pa rin, ending, kikita ka pa rin pag may nag-enroll na iba. Recruitment pa din. Oo. Kasi po, isa-isa yun kung makarecruit ka ng 10, tuturuan mo rin ng kung ano-ano. Ang hirap-hirap kung magturo sa iba. Lalo kung hindi sila technique. And yung CAPTCHA, parang sa di ba? Yung I am not a robot, di ba? Yung text, to prove you're not a robot. Yun naman ang when you're entering CAPTCHAs. I have a video about that na parang it's not, para sa akin, hindi siya a good way to make money kasi you're tricking yung mga computers na Pero po sa experience po, kung yung best friend ko po, pag free time niya po sa trabaho, hawak niya lang po yung phone, nagka-captcha-captcha siya. Isang 1 week na daw po siya 300 na po. Parang na-stress na, 1 week na ako 300 pa. Naka-million na daw ata siya ng pindot, 300 pa lang. Pero free time. Ano ba yan? Grabe. Yung iba, ang connotation nila pagka nasa bahay, parang madali lang yan, nasa bahay ka lang Parang hindi nila naiisip na ang kailangan dito may discipline, kailangan ng hard work, at saka ng commitment. Yung parang akala lang porke bahay, pwede na matulog-tulog lang dyan. Yung mga ganon. Parang ako nakatulog. Sorry no. Umamin ako. Pwede naman matulog. Ang technical difficulties nila ako. Pasensya na. Pero totoo naman yan. A lot of people think na just because you're working from home, di ba, na dali lang yan, hindi ka papasok sa trabaho, wala ka ng boss, di ba? Pero if we address that, and let's start with Akimi. So Akimi, parang when you started, ganun ba yung belief mo din? Parang ang dali lang naman nasa bahay lang Oo nga. Hindi, ako yes, nung una ganun, pero nung na-realize ko, sabi ko mahirap din pala, especially ikaw lang mag-isa, wala kang katrabaho, wala kang kasama. Tapos sobrang hirap, wala kang kausap, tapos sobrang hirap pa pag graveyard yung shift mo. Pag kailangan mo mag-work from 10 p.m. to 7 a.m. Philippine time. Tapos wala kang kausap sa work, na nagtatrabaho, tapos ninalabanan mo yung antok. Ayaw nga, puro UK clients mo, Akimi, kaya ganun yung yung oras ng work mo. Tapos recently lang din, isa pa sa sa pinaniniwalaan ng iba is pag nag-home based, pag nag-work from home is more on calls lang. Ganun yung isa pang Naisip nila. Which is wrong kasi yung freelancing ibang-iba din, kumbaga malawak yung mundo ng freelancing, hindi lang siya umiikot sa pagko-calls. Pwede kang maging graphic designer, pwede kang maging social media marketer, malawak. Oo, may bookkeeper, may graphic designer, marami. Yeah, definitely. Jerry, malapit akong matapos yung course pa ito, BA course. Hopefully makapag-transition ako from office work to home. So malaking tulong ng course ng FB group at YouTube channel. Ayan, nice to hear. Nice. Thanks, Jerry. Sabi ni Kyle, hindi kaya madali. Kailangan ng utak at diskarte, disiplina. Super. Totoo. Yung sinasabi nilang freelancing is not for everyone, parang ganun. Kasi kailangan din talaga.
Yes. pag-aralan It mo. really isn't for everyone. And then, sige, so, like, when you started freelancing, ano yung parang na-realize mo na hindi pala madali? Anna, parang ano yung realizations mo when you first started? Ang realization ko, yung isa, yung nag-start na ako mag-work, sabi ko, ay, nasa bahay lang. Ang hindi ko naisip is, Say hi. may work na ako online, nag-work pa rin ako ng sabay sa bahay. Inaano ko yung time ko na parang makakalinis ako ng bahay, at the same time makakapaglaba. Yung lahat magagawa mo all in one in a day. Parang yun, nasanay na lang ako dun sa araw-araw. Kasi, di ba, lalo na kung mother ka na freelancer, medyo nakakapagod kung iisipin. Like, nung nag-uumpisa ako, naalala ko si Bong noon, nasa water station pa. Pag umuwi siya, sabi niya, hoy, anong ginagawa mo? Tutulog-tulog ka lang yata dito. Nanonood ka lang yata ng mga video dyan or nagne-Netflix ka lang. Sabi ko, hoy, hindi, nagtatrabaho ako. Yung parang mahirap i-explain nung una sa kapamilya mo na ang ginagawa mo trabaho, hindi ka lang nasa bahay na basta nasa bahay lang at walang ginagawa. Yun yung unang hindi naiintindihan nung mga family members mo. Like si Matthew na nare-remember ko, Mama, anong pinapanood mo? Parang yun ang tanong sa akin. Hoy, hindi ako nagnunood. YouTube. Oo, akala ganon. Kaya pati siya gumagaya din. Nag-YouTube lang siya katabi ko. Kasi maliit pa siya na nag-start ako, di ba? Mga 3 pa lang siya nun. Hindi pa siya nagsuschool. So, yun yung medyo sa pag-mother na freelancer. Medyo, struggle. Ay, Joanna, pwede yung pa-mute ng kasi medyo may yung background mo when you're not speaking. Ano po yun eh? Ano po yun? Yung basura ko ng Taiwan. Mute mo lang. Ay, mute po. Oo, pa-mute Pag lang. Oo, ayan. Okay. Ikaw, Carrie, parang ano yung realization na, okay, ganito pala yung freelancing, hindi pala madali. Ano yung experience mo when it came to that? Yeah, nag-start kasi ako na ESL. So, I thought kapag nag-freelance na ako, mas madali na siya kasi free na yung time ko, wala na akong schedule na susundin. But the challenge is how you will establish a schedule and sticking with the schedule. Yung discipline talaga yung medyo at first yun yung struggle ko. And then struggle din yung pag hindi mo alam yung task, wala kang mapagtatanungan. Unlike kapag nasa office ka, 'di ba? Pwede mong tanungin yung mga superior mo kung paano gagawin yung task. Pero if you're working on your own, ang pwede mong tanungan YouTube, Google. And then good thing is meron tayong community na ready tumulong. We can also ask anyone sa group, 'di ba? So, yun yung mga struggles ko at first. And later on, naging challenge ko rin yung mag-isa lang ako sa bahay parate, mag-isang nag-work. Parang medyo malungkot din siya. Pero yun, good thing din, may mga meetups tayo. We can socialize pa rin, even if you're just working at home. Yun lang. Mm-hmm. Ikaw, Joanna, paano yung na-realize mo? Yung dito naman po sa yung kagaya ng sinabi ni Akimi tungkol sa yung wala kang kausap pag nagtatrabaho ka. Iba-iba din eh. Kasi yung best friend ko po, Upwork din yun. Pero ang niya, lagi siyang nag-audio call. Yung tawag po siya, tapos text siya ng text. Sabihin ko, ako kasi po, hindi ako makapagtrabaho na habang nag-work siya, nakikipagtsikahan po siya. Sabi ko, wag mo kong tawagan kasi hindi po talaga ako makapagtrabaho pag may kausap Ika ko. multitasker. Oo, parang hindi ko po hindi ko alam kung slow lang talaga ako. Kasi sabi ko, ang galing niya po email searcher siya eh. Ang dami niya pong ginagawa tapos nakikichika siya. So, gusto niya may kausap. Ako naman, ayoko siyang kausapin. Kasi ayoko nang nagugulo yung utak ko. Yung sa experience naman po na yung paniniwala sa pag-aaral po. Yung sa Shopify, yung pag-create po ng Shopify store na madali, kung sinasabi, ay madali lang magbenta sa Shopify, gawa lang yan, makakabenta ka na, ganun po, di ba? Nung inaaral ko na po siya talaga na lahat. Madali lang pong gumawa, pero hindi ka naman po kikita agad na kala mo, pag nagawa na, kikita ka na, makakabenta ka na, pag na-set up mo na. Yun, ang realization po ko doon. Kaya po pala yung mga client is todo tawad sila sa rate. Dahil po, ang dami po palang gastos bago ka makabenta ng isa. Yun po yung ko sa trabaho ko po. Hindi rin madali mag-start ng online business, in other words. Opo.
Oo nga po. Sige. Well, going over the comments here, ano pang mga comments dito, i-play natin. Halata po, Miss Anna, bagong gising ang peg. Ano ba to? Huwag ka nga dyan, Freaksy. Manda ka sa Bicol Meetup. Hello, Fresh the fresh. yeah, you have to ask yourself, From what the bed. motivates you to work from home? From the bed. What Ano? motivates you to work from home? Oh, what motivates you to work from home? Kailangan talaga, di ba? For you to, kasi it's not easy, di ba? Kailangan, katulad ng sabi din niya, discipline is key. Discipline is very important as freelancers. And ako, naranasan ko yun kasi, like, parang gusto ko pang if you want to watch, for example, mag Game of Thrones marathon ka pa, kaya ako, galang, and then kapag parang deadline na, hala, tapusin mo na yung Doon ka magka-craft. Oo. magka-craft. Na-try ko rin yun. Pero it's not good, di ba? You don't do quality work, and baka matatanggal ka pa kasi you're not submitting work properly, may mga mistakes. Parang cramming lang sa school. Ganon. So, discipline is very important. Na may even if you're working from home, you should still parang follow a schedule. Yun ang parang realize ko. You should Yes. still have a schedule that you should follow. Kasi if you don't have a schedule, nasa mag-TV ka lang, Facebook Kain-kain ka lang. Netflix. Netflix lang. That's what's gonna happen if ever parang you don't have a schedule. Ganun. Oo. May time freedom, pero dapat meron ka talagang schedule na fina-follow. Discipline. Oo, at may discipline. Ma-mention ko lang po yung na matanggal ka sa trabaho. At dahil nga po, ganito yung nangyari na nawalan ako ng trabaho. Yung isa ko pong client, meron akong mga mali doon na hindi, di ba dapat detailed-oriented, yan talaga ang pinakaano pag freelancer po, di ba? Siguro, akala ko na-check ko na siya. Tapos, siguro mga ilang ulit niya na akong naanohan na may mali ka. So, i-check ko, parang ganun. Tapos, mga 3 to 4 times, ayun, tinanggal niya ako. Tinanggal niya kasi di ako concentrate. Sabi niya, napaka nice ng way na lagi kang free mag-reply sa Slack. O, di ba, ganun po. Pero yung gawa mo is, parang hindi ka nakakoncentrate or baka masyado kang maraming client na sinasabay mo lang ako. Kung okay lang sa'yo, na alisin na lang kita. Sabi niya ganun. Pero mag-leave ka ng review na maganda sa akin. Sabi niya ganun po. Nakiusap pa siya na mag-leave ng review. Di sinabi ko, sige, okay lang po. Basta mag-leave ka din ng review sa akin na maayos. Ayun, ganun po yung nangyari. Inalis niya po ako. Tapos doon ko lang po na-realize na sayang. Kasi 6 din po yun 6 per hour na product description. Tapos page collection, opo, sa e-commerce. Tapos hindi ko siya inayos. Tapos yun, natanggal ako. Di sayang po. Wala na. Oh, Yun, Kasi walang discipline. Yun din yung isang myth, isang truth sa freelancing Truth po yun, na pwede kang pwede makahanap ng client and pwede ka ring mawalan agad-agad. Yung parang kailangan talaga hindi ka nagko-concentrate lang sa isa or dalawang client para hindi ka mawala ng income. Tsaka may yabang ako na feeling ko tama naman ginawa ko. But sinasabi niyang mali. Pero pag inano mo pala, may mali nga. So, yun po yung truth na feeling mo tama ka lagi. Pero ang totoo, mali pala yun sa client. May kulang pala yun. Kala mo the best mo na yun, yun pala, meron pang mas the best doon. Ganun. Oo. Importante talaga yung yung parang and it's a lesson you have to learn talaga, di ba? Yung yung discipline. Yes. Dahil sa kaibigan mo na laging nag-text sa'yo, di ba? Dahil kami na-message sa Slack, ganyan. Opo. Ayun. Pero parang niya na po yun Parang normal na lang sa kanya. Ano yan? Pero yun Sorry. nga, yung consequences. Join. Oo. Ay, si LJ. Pero later pa kasi 6:10 pa tayo matatapos. Ay, okay. Oo. Wait lang daw, Elge. Mga 6:05. 5 minutes na. Ano yung Carrie? Sorry, go ahead. Yeah, about dun sa kung wala kang discipline, yung consequences, ikaw rin naman yung
mag-face nun. So, you have no choice but to have discipline talaga. Kasi ang hirap makakuha ng client, di ba? Tapos babaliwalain mo lang once you have Tama. one. Oo. Tama. Yeah. Yung isa pa nating pwedeng iano sa kanila na yung iba kasi nagtatanong pag high school graduate lang ba siya, pwede ba siyang maging freelancer, like si Akemi yung isang perfect example, or yung kailangan ba nakagraduate ka or may diploma ka, 'di ba? So si Akemi, alam ko hindi siya nakatapos ng college, pero look at her now. Nag-start pa siya, lalo wala pang laptop, ganyan. Pero yung mga marami kasing hardships talagang pagdadaanan, but then kung talagang gugustuhin mo, 'di ba? Yes. At gusto mo talaga maging freelancer, mapagtatagumpayan mo kahit ano pa yung mga yan, challenges. Tama, Yes Akimi. po. Yes po. share mo sa kanila. Tama po yun. Kumbaga po, sa freelancing, walang pakialam yung client kung college graduate ka or hindi. As long as may skills ka na may offer. Tsaka yung pinaka-importante na attitude or characteristics na hinahanap ng client is yung yung willingness to learn. Kasi yung tsaka yung attitude. Kumbaga, yung skills na ituturo, yung attitude ang hindi. So, kahit college graduate ka, kung wala kang willingness to learn, wala kang right attitude na maging freelancer, hindi ka may-hire ng client. Siyempre, pipiliin pa rin niya yung tao, yung isang tao na sobrang gustong-gustong matuto. So yun yung pinaka natutunan, yun yung isa sa thankful ako about freelancing, kasi kahit hindi ako college graduate, maaga akong nakapag-asawa, sobrang dami kong pinagdaanan. Hindi madaling maging freelancer, pero pag nandyan yung willingness mo, pag gusto mo yung isang bagay, makukuha mo yung pinakagusto mo. Mm-hmm. It's a very good example si Akimi. And you can watch her Just Success interview. Nasa videos, nasa YouTube channel din natin. Nasa website. Kahit saan. Fresh na fresh pa yan. Fresh na fresh. Yes. yung interview, para you can listen to her story then. If you're somebody who didn't go through college, or who doesn't have a computer. Ayun, si Akimi, walang computer dati, walang college, pero ngayon, freelancer na. Correct. Ito, sabi rin ni Laurely, dapat ba magaling ka sa English para maging VA, bago maging VA? Sige, sino makakasagot niyan? Sino? Burns, nandiyan ka ba? Si Burns na tinuro. Ako talagang hindi talaga ako magaling mag-English. Pero hindi naman yung talagang makakasagot. Hindi naman kasi yung yung pag-feeling ang sa akin kasi ang magaling sa English yung tama yung grammar mo talaga, ganun. Pero yun nga sa experience ko dito na basta nasasagot mo lang yung basic na tinatanong ng client na explain mo ng maayos. Parang ayun na yun. So, yun sa akin na hindi ako magaling, pero pag mag-aaral ka naman po kasi nga, ayun nga, matututunan mo din siya. Kaya, umpisa ka lang dun sa mga tinuturo sa English 101 sa YouTube, ang dami po eh. Talagang may mga interviews pa dun. Kahit sa course po natin, di ba, meron po dun. Better English. Kaya dun pa lang, matututo ka rin. Kaya kahit hindi ka sasabihin sa'yo, hindi ka naman marunong mag-English, ba't ka napasok dyan? Hindi ka naman nga mag-i-English na lagi kang may kausap na client eh. Pero po, pag product description, yun dun po talaga kailangan. So, oo, doon. Doon po ako hirap. Pero ngayon nga, sabi ko nga, naaaral naman. So, kahit pa paano, nakakalusot naman yung English. Ako personally, Saka may tool naman. Tama, oo. Ako personally, pag mga interviews, yung tipong kinakabahan ka, di ba? Pag kinakabahan ka, parang namamali-mali ka ng English. Although, fluent ka naman pag nagsusulat ka ng pag nagchat kayo, ganyan. Pero pag nagsasalita na, di ba, nandyan yung mabubulol ka or mawawalan ka ng words na sasabihin. Pero yun nga, kailangan, ang importante lang kung gusto mo maging freelancer, nakaka-converse ka lang with the client, nagkakaintindihan kayo. Unless na lang, yung trabaho pinapasukan mo is dapat talaga
fluent ka, like yung may mga calls talaga or ESL, yun yung talagang yung iiwasan mo kung medyo medyo tagilid ka sa English mo. Pero yun nga, marami tayong kilalang mga students din na hindi naman ganun ka galing sa English, pero yun, swak na swak sa kanilang freelancing kasi kailangan talaga tibay ng loob, patibay ang loob mo sa pag freelance. Kasi kung hindi mo susubukan talaga, wala talagang mangyayari. Pero yun, kung marunong ka meron kang basic English knowledge, pwede na yun, swak ka na doon. So, hindi Meron naman, din naman pong meron din po kasing job post na kailangan perfect English. So, Oo, kung meron ganun. feeling mo hindi ka perfect English, huwag mong applyan para hindi sumakit ulo mo. Tama. Ganun po sa akin Pero, Yun yun nga nabasa sabi, ko palang perfect English. Nako, ayoko oo, na. yun ang iwasan mo. Pero Pero sa hindi perfect. yung sabi nga ni Carrie, merong app like si Grammarly, pwede mo siyang Grammarly. para Oo nga po Depende rin. Ang kagandahan sa Grammarly, meron siya sa Lazada. Sige, pagbigyan natin si boss, hindi siya marunong magtagalog. Tagalog lang meron. Sige. Depende man sa trabaho na ino-apply. Oo, depende lang talaga. Nagbinisaya na. Yun, no, depende nga Depende lang sa trabaho na, diba, if you're not, you don't need to be fluent. Like, example sa bookkeeping, sa data entry, kahit sa Shopify management, you don't need to be fluent in English. Pero kung writer ka, di ba, syempre naman, oo, yun, kailangan. naman kung writer ka, di ba? So, depende rin sa trabaho. Hindi man kailangan lahat ng work. Na magaling ka mag-English. Well, hindi naman kailangan fluent ka mag-English. And I think, parang 90% of Filipinos or 95% of Filipinos, marunong naman tayo mag-English, di ba? Oo. Yes. Oo, kahit yung mga, di ba, kahit sa yung mga sari-sari store, nakita ko yung mga foreigners bumibili sa mga sari-sari store, okay naman. So, yeah, almost all Filipinos, we know how, we have, yung English level natin is good enough for freelancing. Going back to the comments here, and Trixie Ocampo, lahat naranasan ko yan. Captcha survey, networking, online selling, pero mas maganda income sa freelancing. Plus, you earn more skills na hindi mo lubos maisip na magagawa mo. Yan. Tama. Ang sabi ni JP, yun lang. Pag aiming ka to be a freelancer, i-google lang ang pangalan mo na mga kasama mo sa corporate, huli ka na. Lalabas yung Upwork profile mo. Sabi ni Burns, narinig ko ba ang pangalan? Did I hear my name? You miss me. Nag-i-English na si Burns. Yan. Hindi ikaw yan, Burns. Ibang Burns ang sinasabi ko. Ibang birds. Assuming ka. I think, right attitude talaga. Consistency, commitment. Walang consistency and commitment daw. Si Leia din. Can be learned. Pero, it can be practiced, diba? Hopefully, makakatulong yung Hustle Challenge. And this is one of the things sa VA Bootcamp. If you're not, if you remember the VA Bootcamp, you can join the Hustle Challenge. And parang you're forced talaga na to really submit yung mga cover letters. You're forced into a routine na you'll be disciplined talaga. So if you have a problem with discipline, if you have a problem with consistency, ganyan, the Hustle Challenge will really help you. So if you're a student, don't forget to join the Hustle Challenge this coming May. Anong araw sa May nga yung start? Start na yung registration yata. Start na today. First day, tama, ng May. May 1. Registration is now open. So please register for the Hustle Challenge. And if Follow you're the instructions. If you're not yet a member of the VA Bootcamp, you can always join. You're welcome to join at vabootcamp.ph para maka-join din kayo sa Hustle Challenge if discipline is one of your challenges. Correct. Ang daming comments dito. Ang daming nakaka-relate na hindi magaling sa English pero yan, mga freelancers na. Si Burns nakaka-relate din. Oo, sobra. Pero magaling na si Burns ngayon pag kinausap mo yan, nosebleed. Nosebleed ka na lang. Ito, Carrie, basahin mo na, ikaw naman. So true. Right attitude and right And right. timing. And samahan na rin ng prayers. Yes. Lahat yun. Correct. Hindi naman kasi hindi rin ako magaling mag-English. Basta naintindihan mo yung task ni client, okay na yun. Yes.
As long as conversational lang naman yung kailangan. Oo. Sabi ni Jamie, you don't need to be fluent like Coach Ye. Kasi Cebuano ako. Hindi siya fluent sa Tagalog, fluent yan sa English. No speak ka siya. Yung mga Cebu. May stereotype, mga Cebu. Marami na po nag-register, kaya bilisan niyo na po yung sa ano. Ay, ang nakalimutan nating i-mention, no, mas hindi pa nga sila, yung mga clients na foreigner, mas hindi pa nga sila sa natin, Oo. sa pag-i-English Sa grammar. natin, sa grammar, mas maano pa nga tayo mga Pinoy, pag mali ang English, yung mga grammar, tayo pa yung yung masyadong Pinoy. maano dyan, di ba? Pero pag may mga Spelling client nga po nila minsan mali-mali pa eh. Spelling po nila. so Oo. dapat hindi kang matakot kung hindi ka talaga fluent or magaling mag-English, yun nga. Mas matatakot ka pa sa local. Oo, sa mga Pinoy na HR. True. Yes. Para-experience ko na yan ilang beses. Kasi dati nung nawalan ako ng work for 1 month, tapos nag-apply ako. So, parang nag-interview sa akin is Pinoy. As in, lahat ng nag-interview sa akin na Pinoy, wala akong napasahan. Masyado sila sa English, no? Yes. Parang ang perfect ng English. Hindi ako nag-a-apply ng mga job post nila. Pati sa natatakot ako na kasi pagka Tagalog kasi ang pumuna sa'yo is Tagalog, tapos Tagalog, masakit eh. Pero pag foreigner, minsan kahit pagalitan ka, parang napaka-nice way pa rin. Pero pag Pinoy, siguro masyado tayong sensitive. So kapag Pinoy ang nag-correct sa'yo, tapos hindi pa maayos yung pagkakasabi, di ba? Hindi ka na nga i-hire, meron pang hindi magandang sasabihin sa'yo. Yun yung nakaka-disappoint talaga. Kaya masasabi mo na lang na tama ka, Akimi, kasi ganun nga na. Parang feeling ko or ikaw din na mas okay mag-apply sa kanila kasi kahit may mali ka sa grammar mo, hindi nila napansin kasi nasagot mo naman ng ayos. Tama. Pero isa rin yan na dapat nating matutunang mga Filipino freelancers, yung dapat hindi tayo balat sibuyas. Kasi minsan, hindi natin naintindihan na hindi naman pala sila galit or parang may iba naman silang sinasabi. Tapos tayo, ay, bakit ganun? Nakakaano naman. Yung parang masyado tayong, Sensitive. Taptamin. Sensitive. Medyo mahina yung loob. Itong question ni Ivy, we can address this in a future discussion. Medyo mahaba-haba yung Iba naman. Sige, take note natin yan, Ivy. Gawin nating topic. Oo, medyo mahaba yung discussion and we only have parang a few minutes left. Pero itong question ni Shruti Sorep. What happens po during hustle? Akimi, hustle challenger ka din, di ba? Last batch? Or Hindi po. DIY. Kasi nung time ng February po. So Nag-DIY Carrie was one of the first batch hustle challenge. Can you answer this question? Ano po yung hustle challenge? Kasi parang you'll be in a smaller group kasi 'di ba marami tayong students. So you'll be in a smaller group where committed yung coaches talaga na mag-feedback sa cover letters mo, sa profile mo, and even sa mock interview. So maganda siyang training kasi for me dun talaga ako na develop yung consistency, yung discipline, and even yung pag-improve sa cover letter, pag-improve sa interview, and even yung profile mo. So everything that you need to succeed in the freelancing industry, mas mabibigyan ng focus sa hustle challenge. Yes. Guided yung hustle challenge natin. Kumbaga, pag nag-apply ka, madami kayo. Parang may mga accountability, partners, or may mga kasamahan ka. Which lalong magpupush sa'yo para lalo kang mag-apply and yun, maging consistent sa pag-apply for the whole month of May. Yun. Kasi May yung start ulit ng hustle challenge. Yeah, May din ako nag-start nun last year. Ay, 1 year na. Nice. Ayan. Di mo ramdam yung
pinapagalitan ka ng foreign client kasi di mo naman Bahala silang Ang light lang ng pag sinabihan ka ng medyo bobo. Light lang kasi deadma ka lang. Hindi pag all caps na. Oo, pag Pag all all caps. Pag Tagalog. Pag Tagalog kasi sakit eh. iba yung Pero ano, pag no? English, oo. Pag English parang wala lang. Opo. Pero yun nga, dapat hindi ka talaga sensitive. At Oo. ano mo rin, baka feedback lang naman para ma-improve ka, di ba? Makapag-improve ka. Mm-mm. Take it as constructive criticism na lang din. Oo. Pwede rin siya Ayun, i-apply sa pag-aasawa. Kasi alam niyo po yung sa akin, yung asawa ko Ilocano siya. Pag nambawa po may away kami na pag Ilocano yung sinabi dahil Tagalog ako, kahit masakit yung sinasabi, wala po ako talagang maramdaman. Pero pag Tagalog, sobrang sama ng loob ko. Ganon din sa client. Pagka medyo napagalitan ako, parang, okay. Pero pag Tagalog nga, masakit. Dadamdamin mo, ayaw mo na mag-work. Kasi nga, sensitive tayo. yeah. All right, guys. We're wrapping up today's session. And well, before we end, may special announcement tayo sa Instagram contest natin. So we're gonna bring in LJ, our representative from ano yung From DTI. DTI, DDI representative. DTI representative. Ernst and Okay. Young. Okay naman yung yung audio. Okay naman. Yes. Ayos na. Ayan. Yes po. Hi, Hey LJ. everyone. Hi. Hey everyone. Good afternoon. Sorry, wait. On si Siri. Yan. Okay. So hey everyone. So good afternoon. So my name is from the VA Bootcamp team, and ako yung nagpo-facilitate for our Instagram contest. So we were already on week 3 sa contest namin, and we didn't really announce last week the winner because of Holy Week and then walang FCC. So we're just announcing it now. And then details then for our last contest, which is just the week 4 na Instagram contest naman. So I'll just go ahead and share my screen so we can draw the winners na. Okay, let me know kung tama ba 'tong ginagawa ko, Ana. Kailangan pa daw mag-add ng something. Wait lang, commercial muna. Nag-install ka pa ng plugin? Chrome extension daw. Okay. Sige. Okay, pwede na kaya to. Pa-suspense yung winner. Ayan. Kailangan ng drum roll. Check. Ayan. So, I think nag-share siya. Ayan. Ayan. So, okay. Bibilisan na lang natin to. So, for week 3, ito yung lahat ng entries na nag-qualify. So, I just compiled all of them. And then, we're going to draw first the prize for the coaching session with Pinky, one of our coaches. So, for those na sumali sa week 3 na Instagram contest, parang pina-comment din namin kayo doon kung ano yung gusto niyo na prize. So, sinort out ko yan siya dito. And then, kung sino yung mga pumili doon sa specific prize na yon, doon sila maglaban-laban lang na prize. So, hindi sa lahat. So, para, basta yun lang, sila lang maglaban-laban. So, we're just gonna use a randomizer for this. So, coaching session muna with Pinky. So, 5 lang sila na pumili. And then, kung sino man ang number 1 dito, I'll just do the randomizer here and then i-randomize kung sino number 1, siya yung mananalo, okay? Para madali lang. So, randomize. Okay. So, Instagram user Mortel Grace. So, congratulations. You won a 30-minute coaching session with Pinky. Yay! Clap tayo. And Magkalunan tayo. and then i-mark ko na lang siya dito. Okay? Right, next. So, Flip and VAP merchandise. So, Flip t-shirt, VA Bootcamp mug, and VA Bootcamp na pin. So, for this, so yun yung letter B. Okay? And then, randomize lang natin ulit. Okay.
Buti mabilis internet ko. So, Avi Neris. So, I think Si this is Nerissa. Nerissa. Teresa yan. Flip shirt. Hey! Congratulations, Nerissa. Di ba may flip shirt na ba siya? Wala pa? Parang wala pa yata. Wala pa. Okay. So, yeah. Abot ko yan Congrats, sila Teresa. sa Bicol Meetup. Umattend ka. Inabot. Pero dapat sa Bicol. Ayan. So, the next one is laptop stand. So, this is, I think, next stand, and then it's worth 1,600 pesos. So, nung tinignan ko sa Amazon. So, raffling this off again. Uy, mahal yung Okay. next stand ni Bossing. Di ba, Bossing, mahal yung next stand natin? Ten. 1,000 something. Oh. Ay, ganun. Ayan. So, Instagram user Cam Raden, congratulations. Camera. You won a laptop stand from Nextstand worth 1,600 pesos. And last but not the least is the VA Bootcamp Starter Package, something that we do not offer anymore. This is like worth 5,000 pesos before. So maraming pumili, marami sigurong alam kung ano to. Oo So nga. around Ang dami. 36 people. Tingnan natin kung sino ang lucky winner. If ever student man manalo, pwede na siguro ibigay to someone if ever na accelerated or complete siya. Basta, yun, anyway. So, Transfer. yan na lahat. Pwede. Kasi kung if may access na siya, then ano pang gagawin niya doon? Baon niya. Ayan. Si So, Miss Chat. congratulations, Miss Chat. You won the VA Bootcamp Starter Package. That's worth 5,000 pesos. So, for the claiming of the prizes, the shipping, and then yung coordination sa coach, I will just go ahead and message you on Instagram. DM ko lang kayo tonight, and then just please reply so that we can get your details and give you access and log in for the starter package. Yay! So that's Yay! it. Congratulations to our 4 winners. Palakpakan! Yay! Okay. And Thanks, then, Elch. ayun naman, so since the contest is a 4-week contest, so last na siya ngayon, and there is a special something for this one. So I already uploaded the details sa Instagram account namin at vabootcamp.ph, and then ito yung latest na image namin. So open lang natin. Okay? And makikita nyo na parang may Avengers theme siya. So malaman nyo kung bakit. So for our week 4 contest, Join na ako. aming Black screening ba to? ha? Black screening ba to? Hindi. Depende. Akala ko black So, screen. okay. So, the prizes are, so nakalagay naman dito, so one winner of a 30-minute coaching call with me, yours truly, and then another winner of the flip shirt, bab mug, and pin bundle. And then since meron pa kaming stock ng next stand na laptop, so we're also gonna give another one of that to, another person. And one winner of a VA Bootcamp Starter Course Package. So, bakit may Avengers team dito? Hindi parang like because of it's just, Avengers week ngayon. Pero, if ever that we reach 3,000 followers, yung total account namin, by April 28, then we will be giving away 2 Avengers Endgame SM tickets to 1 lucky winner. So, yan. Congrats! If ever, kung sino man ang mananalo for that, and hopefully maka-reach tayo ng 3,000 sa Instagram account natin. Why? Wala lang, naisipan ko lang magbigay ng Avengers Endgame kasi tatlo yung tickets ko for the movie. Marami, dahil sa PhilAm, marami akong Ay, tickets. bongga. So, yun. So, almost the same lang naman yung mechanics. So, just to, hindi na masyado video yung ginawa namin here. So, just to join the contest is that make sure that you just follow our Instagram account and then tag 3 friends in the comments. And then sabihan nyo din sila na to join the contest. And just please answer the question. So, parang Q&A portion siya. How has the VA Bootcamp help you in your freelancing journey, whether if you're a student, how have we helped you as coaches, or whether through our free course, through our Flip Chat and Chill, through our shows na sa Just Success. So let us know how has the VA Bootcamp team
help you in your freelancing journey. So that's just it for our week 4 contest. We'll announce the winners for this last contest next week sa FCC ulit. So that's it. All right, thank you, LJ. Thanks, Elch. And as we wrap up, we wanna thank everyone for joining. Thank you everybody for watching. We also want to thank our guests, Akimi, Joanna, Carrie, for providing a lot of great insight and input. For those watching, I hope that you learned a lot. Let us know if you have, and you can still share this with your family and friends, especially those that want to know more about freelancing. If you want to know more about freelancing, parang this is still very new, you're not sure what it is, you can go over to our freevacourse.com. It's over at freevacourse.com. That's our free course to learn more about freelancing. You can type that in the comments over at freevacourse.com. Okay. Just a reminder din pala, I'm testing this new banner din. A reminder, this coming Wednesday, we have a Just Success inspirational interview with Anne Solo. Full screen pala to, no? Take 2 yan, take 2. Take 2 to. This coming Wednesday at 5 p.m. Anne Solo is going to talk about how she used to work in the province, but now she can work from anywhere. So interview with Anne Solo, take 2, with her better internet connection. You don't want to miss that. This coming Wednesday. Ayan. So tanggalin ko muna yung picture ni Anne. Ayan. Once again, thank you everybody for watching. Thank you to all our guests. Wait now, promote kaming Bicol Meetup at saka Davao. Sige, may promotion. Go, Akimi! Go ahead. Akimi, go ahead. Yes, hello everyone. We're join us on May 18 sa yung venue is in Coffee and Clutch sa Legazpi City, Alba. They're available, just punta lang po kayo sa VA Bootcamp page and click events, then you can see VA Flip Bicol Meetup. So ang guest po namin is Miss Anna and Miss Honey and syempre si Kiri. So see you guys there and sana po maraming umattend. Yes, fill up din kayo ng Google form, please, para malaman natin kung sino atin. Meron pa tayong i-promote yan? Si Elch, may Davao Meetup pa siya. Elch, go! Hello? Hello sa mga taga Davao dira. Promote na mo unta ang among Davao Meetup this Saturday, April 27 sa Coffee Factory 1 to 4 p.m. So kita-kita ta ninyo dira sa Sabado. Meron pa, Makati Meetup on May 4. Ang organizer si Mark Belosa sa Chowking Reposo, Corner JP Rizal. May 4, Saturday, 2 p.m. Yan, join na kayo. Fill up lang ng Google form, guys, kung a-attend kayo ng ating mga meetups. Yun lang. Ayan. Ay, wala na si Joanna. Wala na si Joanna. Yan na tayo. Ayan. So thank you once again, everybody. Thank you once again for attending. Thank you for watching. And hopefully we'll see you in a meetup soon. I won't be going to Manila for the upcoming. Bakit, bossing? Pero baka naman sa June. Sa June, nasa Manila ako. Sa June. Sige Sa na. June ako babalik. So kita-kita tayo sa June or sa Cebu meetup. Wala pa kaming schedule, pero there's gonna be another Cebu meetup in the next coming months. All right. Thank you, everybody, and have a great rest of the week. Bye! Thank you. Bye.